4th Air Force Wing Reserve. Kasi ang mga sinudan mo ay OIC. OIC lang sila. So, muli, maraming salamat, Connie. Of course, nais ko rin pasalamatan ang member ng kanyang pamilya, si Mr. De Guzman at ang kanilang anak. Ang aking 4th Air Reserve Center Commander, si Major Flojo. Of course, nais kong pasalamatan ang sa ngayon, ang well-decorated na Air Force Wing Reserve Commander, si General Ibanez ng 1st Air Force Wing Reserve. Para po sa karaman ng lahat, nakaamba na ang kanyang replacement hanggang ngayon. Wala pang pinababang orders ang katataas na pamuluan. Kaya malamang, baka isang taon pa muli siyang mamayagpag sa pag-gather ng mga awards. So, yan ay kaloob ng Diyos kung yan ay impact na kaloob ng Diyos sa General Ibanez. Of course, ang kanyang executive assistant, si Secretary Vilma, na niyanay sa namin maging opisyal na hanay ng mga reservists. Ang Deputy Wing Commander ng 570 na very close friend of mine, na isa rin dating AA, si Colonel Newson. Salamatan natin ang of course, ang tatlong mga magigiting na Colonel ng Pulis na sooner or later maghihintay din ng mga ito, si Colonel Yusif, Colonel Macalan, si Colonel Martinez. Ang Deputy Wing Commander ng 4th Air Force Reserve. Of course, nais kong batiin ang isa sa mga magiting na kaklase ko sa GSC noong 2004, si retired Colonel Asuncion. Actually, sabi ko siyang reservist na nasa standby reserve force list lang. Kasi nag-incorporate din siya ng Kusaya ng Kikero na. Mga members ng 4th Air Force Reserve Center, Air Reserve Centers, na dito ngayon, ang bagong talaga na katuwang ni Major Flojo, si Lieutenant Policio, ang kanyang mga kasamahan, mga members ng reservists, mga members ng Air Force, both active and reserves nandito ngayon. Of course, ang ating mga kadete ng ROTC na hinarap ang challenges ngayong araw na to, na kahit sa badya ng ulan at umuulan na nga, nasabi nga ni Colonel De Guzman ay badya ng blessing ni Lord. Salamat sa inyong pagpapakita ng iyong katapatan sa ating okasyong ito. At sa inyong lahat, magandang umaga po. Isang mabiyayang araw sa ating lahat. Totoo lang po, first time in my entire military career na naipakilala ko ng ganun katindi. Nag-research pa talaga siya ng gusto ano ba ang kahulugan ng William. Only to find out na parang totoo nga. Tuloy gusto ko na sabihin, isa rin kaya itong manghuhula si Connie. Sa totoo lang, sa military protocol kasi sa ngayon, medyo maiksi na ang manner na pagpakilala namin. Pero since na ikaw naman ang nandito kanina, pinahintulutan ka namin kasi gusto namin mapakinggan ang iyong mensahe ng lubos-lubusan. So maraming salamat muli, Connie. Lalo tuloy tumaas ang aking pagkilala sa sarili ko. Sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, first time ko na nag-officiate at nag-presiding officer sa pagtalaga ng Air Force Wing Reserve Commander. Kasi sila General Ibanez, sila General Plaza, at iba pang mga Air Force Wing Reserve Commanders ay naitalaga na anong mga previous commanders bago ako lumating. At ito pinakauna. So, ito talaga ay totoong answered prayer. As mentioned by Colonel De Guzman, if we really trust in God, God will give us the answer in His time. Last month, nung nakita kami ni General Ibanez sa isang National Reservist ROTC Week doon sa GHQ, sabi sa akin ni General Ibanez, Sir, ano na kanyang status ni Colonel De Guzman? Kasi matagal na siyang nirecommend na mag-Air Force Wing Reserve Commander ng 4th Air Force Wing. Sabi ko, actually wala rin nga akong alam eh. So sa araw na yon, sa oras na yon, nagtatawag agad kami, ano na bang status ni Colonel De Guzman? The following Monday, only to find out, may order na pala siya. Effective April 17, 2013, na italaga na siyang wing commander dito. So, what a turn of event, di ba? Hanap kami ng hanap, yung pala, na-delay lang ng publication. So, effective noong April 17, trumabaho na actually siya.
Hindi pa nga ng official capacity. But nung nalaman na niya, officially nagtrabaho na kagad siya. Kaya nga noong October 6 sana ang installation, however, it so happened na nandun ako noong September 28 sa Davao, nag-celebrate din sila ng kanilang anniversary. So na-delay ng konti yung pag-request ng NR ticket. Sabi mga piloto, ang tawag sa NR ticket ay non-revenue ticket. Sa madaling sabi, libre sa Cebu Pacific. So since na hindi na process, sabi ko, Romel, i-reset natin sa 13 para lahat ng mga plano ay magawa natin ng corresponding adjustments. So true enough, andito tayo ngayon, and we are really so blessed with all those 10 events. Kaya pala dinelay para makonkretize yung mga kasagutan sa ating mga panalangin. Truly, as a Christian, renewed Christian, member of the BCBP, or the Brotherhood of Christian Businessmen Professionals, I truly believe in the power of prayers. Because if we work, we work. But if we pray, God works. So yan ang power of prayers. So, at maliban po doon, ang pinakapaborito kong isa sa mga verses ay taken from Proverbs 3 verses 5 to 6 that says, and I quote, "Trust in the Lord with all your hearts, in your own intelligence or strength rely not. In all your ways, be mindful of Him, and He will make your path straight." Unquote. So true enough, yung pong sinabi kong verse na yon ay nagpapatotoo na ganyan kadakilang ating Diyos. So purihin natin ang ating dakilang Diyos. Salamat sa kanyang mga pagkakaan. Kanina, habang nagbibigay ng mensahe si Kenneth D. Guzman, parang bang sabi ko, anong yata ni Connie ang sasabihin ko? Kasi karamihan dun sa mga keywords na gagamitin ko ay nabanggit na niya. Sa totoo lang. Kasi ang pagiging butihing reservist, kinakailang mayroong loyalty. And loyalty in Tagalog or in Filipino is katapatan. Diba? And ang root word ng loyal is tapat. So, hayaan nyo, bigyan ko lang ng summary yung binigay na mensahe ni Kenneth D. Guzman. For us to be successful in our endeavors, we must be loyal. So yung acronym na word na tapat, hayaan nyo i-expound ko ng kaunti. Pag tayo ay tapat sa ating tungkulin, nakakasiguro ako na tayo ay magiging successful sa ating mission. Bakit? Sapagkat T stands for task focused. So bilang manggagawa, bilang sundalo, bilang reservist, dapat nakafocus tayo sa ating task. Ano mang task yun, dapat ating himay-himayin. Ano ang task na dapat mong gampanan? Dapat nakafocus ka doon. And A stands for attainment. Attainment of the goals and objectives of the task. So babalikan natin yung task. Ano ba talaga ang dapat kong ma-attain na dapat kong gampanan? So this is attainment. And P, nasa gitna, stands for preparation or planning. Di ba may kasabihan na preparation loves victory. So for you to be victorious, dapat maganda ang iyong plano, maganda ang iyong paghahanda. Sabi nga sa ating military, habang tayo nag-aaral noon ng advanced course, GSC, by the way, hindi ako nag-MNSA, pero si Jan Ibanez at si Kenneth D. Guzman nag-MNSA sila. Sa ngayon pala, actually, ang mas mataas na ngayon ang kategory MNSA, kasi requirements na ngayon sa Air Force, para mag-O7 MNSA. Maliban na lang dun sa mga naposisyon na bago pa ipinairal ang panibagong guidelines. So, yan ang kanilang mga paghahanda. Kaya sila ay handang-handa talaga. Sa ating tinuro tayo ng operations plan, implementing plan, lahat ng plano, pati contingency plan. So lahat ng plano talaga dapat gawin para maging successful ang ating mga gagawin activities. And next A stands for adjustment. Dapat handa tayo sa anumang mga pagbabago. Kagaya nila, initially nag-request sila ng gawin sa October 6. Sabi ko, pwede ba i-adjust natin? Gawin October 13. So may kadahilanan, kaya ready sila sa adjustment. So tayong lahat dapat ready sa pagbabago, adjustments. Kailangan talaga yan. And yung huli, yung T stands for timeline. Kanina, inauthorize ko na lang na mahaba yung